Shalom ho sa inyong lahat. Minsan po tayo narito sa ating programang Word Made Flesh, sa ating pong paghahanda para sa pagdiriwang ng ika-26 na linggo sa karaniwang panahon sa Eklesiya. Ang dami po nating matututunan mula sa mga pagbasa sa araw na ito. Sana po handang-handa na kayo sa ating pagsubaybay ninyo sa ating programa. Binabati ko po ang lahat ng nandyan sa nakikinig, na nanonood ng ating programa, mga magulang, mga anak, mga diakono, mga may sakit, mga kaprian, mga katekista, religyosa na naghahanda para sa kanilang mga apostolate. Sana kapulutan ninyo na magagamit ninyo ang ating palatuntunan ito. Sana po kung mayroong nagiging bunga ang ating programang ito, sana po paabot nyo sa amin. Pinapauna ko na po sa inyo. Natutuwa po tayo na talagang ang dami-daming naaabot ng ating programa. Alam ko po, hindi lang ito sa Pilipinas, nasa ibang ibayo pa man din ito sa pamamagitan ng internet. Papasalamat tayo sa Panginoon sa teknolohiyang ito. Sana papalagaan tuloy natin ang salita ng Diyos ng maluwalhati. Kung kaya ho, sana'y maging pagpapala sa inyong pagsubaybay nito sa ating programang Word Made Flesh. Word Made Flesh is glad to invite you to attend the Bible study lessons with Father June Lingad, SDB. Every Tuesday at St. John Bosco Parish Church, Makati City, from 7:30 until 9:30 in the evening. Every Wednesday at Santo Niño Chapel, Greenbelt, Makati City, from 7:30 until 9:30 in the evening. Every second and fourth Thursday of the month at BMI School, Ayala, Alabang, from 7:30 to 9:30 p.m. And at the Arzobispado de Manila, every third Friday of the month, from 4 o'clock to 6 o'clock p.m. Ang Word Made Flesh ay masayang nakikibahagi at malugod na sumusuporta sa pondo ng Pinoy. At si Yahweh ay bumaba sa anyo ng ulap at kinausap nga si Moises. Ang 70 matatanda ay binhaginan niya ng Espiritu tulad ng ibinigay niya kay Moises. Sila'y napuspos ng kapangyarihan at nagpahayag noon, ngunit hindi na nila inulit. May naiwang 2 matandang lalaki sa kampamento. Eldad ang pangalan ng isa at yaong isa'y Medad. Tinawag silang kasama ng 70, ngunit hindi sumama. Gayunman, binahaginan din sila ng Espiritu ni Yahweh. Kaya sila'y nagpahayag na roon. Nakita pala sila ng isang binata at patakbo itong nagpunta kay Moises. Sinabi niya, sina Eldad at Medad ay nagpapahayag sa kampo. Dahil dito, sinabi ni Josue na anak ni Nun at katulong ni Moises, bakit di ninyo sila sawayin? Ngunit sinabi ni Moises, nangangamba ka bang ako'y mababawasan ng karangalan? Mas gusto ko ngang maging propeta ang lahat ng Israelita at mapuspos ng Espiritu ni Yahweh. Ang ating pong unang pagbasang narinig ay galing sa aklat ng mga bilang. Ito po yung ika-4 na aklat sa Biblia, one of the books of the Pentateuch. Pentateuch ho, Pentateuchos, ibig sabihin 5 volumes. Penta means 5, hindi ba? Tapos ito hong Torah ang tawag ng mga Hudyo dito sa Pentateuch na ito. At binasa po natin ang ika-11 kabanata nito. Ano ba yung tagpong ito? Si Moises ho ay talagang ang tagapagsalita ng Diyos. Ano ho? Tapos ho, ang layunin ng Diyos ay talagang magkaroon siya ng mga katulong sa pamumuno sa bayan ng Diyos. Kasi can you imagine kung si Moises lang ang kikilos doon, siya magpapasya ng lahat ng mga alitan nila, mga tinatanong nila, ay talagang wala nang mangyayari sa buhay niya. I mean, he cannot cope up. Ang dami-dami ho nila. Libo-libo ho yung ngayon eh. Kung kaya nga, may tutulong ho sa kanya. 70 katao. Yun. At dito po sa ating pagbasa, sinabi sa atin dito kung paanong ang Diyos ay talaga namang pumaba doon sa mga taong yun, nilukuban sila, sa verse 25 po, tapos nagsalita,
sa kanya, kay Moises. Anong papagawa ng Diyos kay Moises? Kukunin ng Diyos yung espiritu ni Moises at ibabahagi yun doon sa 70 mga matatanda, the elders, the elders. Kung kaya nga, ano nangyari? Nanaog ang espiritu, nilukuban ng espiritu, yung mga matatandang yun, the elders, at sila'y nag-umpisang, mag-prophesy, humula. Ibig sabihin, maging mga propeta. Propeta ho, let's remind ourselves, prophetess, prophet, ibig sabihin, tagapagsalita. Prophetess, Yung pro on behalf of, ibig sabihin to speak, tes, yung gumagawa ng aksyong yon. Pero ang sabi dito, may dalawa katao sa kanila, si Eldad at si Medad, na nandun sa listahan ng 70 na hindi nakalabas ng kanilang tolda at nakisama doon sa 70, ibig sabihin ho, yung 70 is a how do you say, a technical term. Okay? Nasa verse 26 tayo, no? Yung 70 pa rin ang tawag sa kanila. The thing is, ano nangyari? Sila din nilukuban ng espiritu. At nagsimula nga na maging propeta doon sa kampo, sa loob ng kampo. Kung kaya may isang young man, most probably this is Joshua, tumakbo kay Moises at sinabi, si Eldad at si Medad, nagiging propeta din sila nandun sa kampo. Wala sila dito. Tapos si Moises, ang sabi niya sa verse 29, ang sabi niya kay Joshua, naiinggit ka ba dahil sa akin, sana lahat ng mga tao ay propeta, sabi niya ganyan. At sana'y pagkalooban sila ng Diyos, ng kanyang espiritu, lahat sila. Francis, ang ganda-ganda nitong sinasabi sa atin dito ng pagbasa natin. Anong tinuturo nito sa atin? Unang-una sa lahat to, tingnan nyo, yung pagiging tolerant. Si Joshua, dahil yung dalawang yun nandun sa kampo, hindi sila kabilang din sa grupong ito, akala niya hindi sila dapat magiging mga propeta, ewan ko lang kung tutuusin, yung layunin ng Diyos ang dapat masunod. Itong dalawang ito rin, bagamat hindi alam ni Joshua, pinili din ito ng Diyos para maging tagapagsalita niya. Ganun ho, hindi dapat inggitan ng paiiralin dito. Iba-iba ho ang papel sa ecclesia, in the church. There are different ministries. Hindi tayo dapat nag-iinggitan. Pero ang maganda ho nito, tingnan niyo yung sinabi ni Moises, sana lahat ng mga tao ay naging propeta. Brothers and sisters, gusto tutuusin, totoo na ho yun ngayon. Tayo mga binyagan, please remember, nung tayo binyagan, isang parte ng binyagan, pagkatapos buhusan ng tubig yung binibinyagan, ibig sabihin ng binyag, hugasan, linisin, panlawan, or something like that, no? Tapos, pagkatapos nun, ang ikalawang doon sa ritual na gagawin ay yung pagpapahid ng langis dito sa bambunan, no? sa tuktok nung binibinyagan. Pinapahiran langis. Nagiging Kristiyano, nagiging tulad ni Kristo. Kristo ho, Christ, ibig sabihin the anointed one, yung pinahiran langis. Bakit pinapahiran langis? Para matulad kay Kristong pari, propeta, hari. That's it, Dahil sa ating binyag, tayo nakikibahagi sa pagiging pari, pagiging propeta, pagiging hari ni Jesus. Lahat tayo dapat tagapagsalita ni Jesus. Francisers, hindi lang ho yung mga pari, mga misyonaryo, tagapagsalita ni Jesus, hindi ho. Lahat ho tayo, mga magulang, for example. Bawat isa sa inyo, propeta ho dapat sa inyong mga pamilya. Kayo dapat nagpapaalingaw-ngaw sa kanila ng turo ng eklesiya, ang turo ni Jesus. Kayo ng mga tagapagsalita niya. At bawat isa ho sa atin, kung tutusin sa kinaroroonan natin, tayo dapat na nagsasalita, sa ngalan ng Panginoon para sa ating mga nakakasalamuha, mga kaparkada natin, mga kaibigan natin, mga katrabahador natin, siguro may sabi, Father, hindi ko alam kung paano sasabihin, kung anong sasabihin ko, hindi ako marunong magsalita, etc. ganyan. Kung tutuusin ho, actions speak louder than words, hindi ho ba? Kung kaya nga, magsasalita ho tayo, maging propeta ho tayo, hindi lang sa mga kataga na babanggitin natin, nasasabihin natin, kundi sa pamamagitan ng ating pamumuhay, ng ating pagkilos, ng ating pakikitungo. Ang lakas-lakas hong mensahe noon.
Wala ho tayong sinabing kataga, pero nakita nila yung kabutihan natin, yung pagiging mapagdamay natin sa kapwa natin pagka nangangailangan sila ng tulong, yung ating pagiging mga mapagpatawad, yung ating sigla, ay naku, talaga hong mga magiging mga propeta tayo. Brothers and sisters, sana matutunan natin ito. Una ho, walang inggitan. Dapat maging tolerant ho tayo. Hindi yung akala mo tayo lang makakagawa ng mga bagay. Yung ibang mga tao din ho, may makaya silang gawin. Paggawa natin sa kanila yun. Tapos lahat tayo ho, mga propeta dahil sa ating binyan. Pakinggan ninyo ito, kayong mayayaman. Tumangis kayo at humagulhol dahil sa mga kapighatiang darating sa inyo. Bulok na ang inyong mga kayamanan at kinain ng tanga ang inyong mga damit. Kinain na ng kalawang ang inyong ginto at pilak, at ang kalawang ding iyon ang magiging katibayan laban sa inyo, at parang apoy na uubos sa inyong laman. Iyan ang kayamanang inimpok ninyo para sa mga huling araw. Sumisigaw laban sa inyo ang upa na hindi ninyo ibinigay sa mga gumapas sa inyong bukirin. Umabot sa langit, sa pandinig ng Panginoong makapangyarihan sa lahat, ang mga hinaing ng mga mang-aani na inyong inapi. Nagpakalayaw kayo at nagpasasa dito sa lupa. Nagpataba kayong parang mga hayop na papatayin. Hinatulan ninyo at ipinapatay ang mga matuwid. Hindi sila lumaban sa inyo. Atin pong narinig sa huling pagkakataon, ito hong pagbasa natin mula sa sulat ni Santiago. Sa mga nakaraan hong mga linggong ito, atin ho siyang pinakikinggan. Ang gaganda ho ng kanyang tinuturo, practical na practical, down to earth talaga. Yung pagkilos ng isang Kristiyano sa kanyang lipunan. Brothers and sisters, dito po sa ating ikalawang pagbasa mula kay James, chapter 5 ho, ito na ho yung huling-huling niyang kabanata Yung first 6 verses ito, anong tinutukoy niya dito? Ang sabi niya dito sa ating pagbasang ito, hinahamon niya yung mga mayayaman. Pakinggan ninyo ito, kayong mayayaman. Anong pakikinggan nila? Ang sinasabi sa kanila, manangis kayo dahil sa malapit ng pagdurusang sasapitin ninyo. Weep and wail over your impending miseries. Talagang magkakaroon sila ng talagang pagdurusang sasapitin. Tapos sinabi niya, ang inyong kayamanan nabubulok na. Ang inyong mararangyang mga damit talaga namang kinain na ng tanga. Yung inyong mga ginto't pilak ay talagang nangangupas na. Sabi niya ganyan. At yung pangungupas na yon ay magiging patutuo laban sa inyo. Brothers and sisters, tingnan nyo. Bakit nga ba magiging patutuo yung mga pangungupas na yon, na yung corrosion na yon ng kanilang ginto't pilak? Pagka ho yung pilak at yung ginto nag-corrode, ibig sabihin hindi nagagalaw. Imbis ho na nakatutulong sa kapwa yun, talaga namang, nabubulok na lang doon, nangangalawang na lang doon. Kasi ho hindi ginagamit. Tapos hindi lang iyon, sasabihin niya, itong mga salapi nyo ito ang lalamon sa inyong mga laman tulad ng apoy, sabi ng ganyan. Na kapag tambak kayo ng napakaraming yaman para sa mga huling araw, sabi niya ganyan. Tapos meron ho tinutukoy dito sa verse 4 na medyo matindi ho ito. Sabi niya, tingnan ninyo, yung mga sweldo, yung mga sahod na hindi nyo pinagkaloob sa inyong mga manggagawa na nagagapas ng inyong mga bukirin ay talagang humihiyaw sa Diyos at naririnig ng Diyos, dumating sa kanyang pandinig, sa kanyang tenga, yung paghiyaw na yun ng inyong mga manggagapas, sabi niya ganyan. At kayong namuhay dito sa lupang ito sa buong karangyaan at pagpapasasang ganyan,
Nako, kayo para pang pinataba ang mga puso para sa araw, ng pagkatay, sabi niya ganyan. Talaga namang kinundena ninyo yung at talagang pinaslang yung mga matutuwid. Ay nako, walang magawang paglaban sa inyo dahil ang lakas-lakas ninyo. Friends and sisters, medyo matitindi ho itong mga katagang binitiwan dito ni Santiago, no? Ganun ho itong tono nitong sulat na ito. In fact, narinig ho natin sa mga nakalipas na mga panahon na sabi niya, yung mga mahihirap, ay, kayo ang pinili ng Diyos. Yung mga dukha, kayo ang pinili ng Diyos upang yumaman sa pananampalataya. Friends and sisters, hindi ho tayo dapat mainggit sa mayayaman. Hindi ho. Ang laki ho ng problema nila kung tutuusin. Pagka wala kang pera, may problema ka rin. Pero makaaasa ho tayo sa Diyos. Ayun ang mga taong umaasa lang sa kanilang kayamanan, naku, talagang masaklap ho ang sasapitin ng mga iyon. Brothers and sisters, tingnan nyo, dito sa mga pagbasa natin ito, hindi naman ho binabati ko sa mayaman dahil sa mayaman siya. Hindi, yung yaman ho, hindi yun ang masama dun eh. Ang masama ho dito, talagang yung yaman na ginamit dapat gamitin, bilang hagdan patungo sa Diyos, naging hadlang. Hindi sila nakalapit sa Diyos, nabaku sila, nandun sila, nabaku sila dun sa kanilang kayamanan, hindi na ho sila nakalapit sa Diyos. Imbes na yung kayamanan dapat nagamit nila sa pagtulong nila sa kapwa nila, at sa ganung paraan talagang nagkaroon ng silbi yung yaman na yun, at tuloy talaga na naging, paraan sa kanila sa pagtungo sa Diyos, kasi yun ang layunin ng Diyos. Kung kaya pinagkatiwala sa kanilang yamang yun, ay nako, ginamit lang nila sa kanilang mga sarili yun. Yung mga dukha na pagkaitan, hindi lang yun. There was even an injustice that was mentioned there in verse 4, na yung mga sahod na dapat ibinigay, hindi binigay, pinagkait. Siguro pinatutubo pa sa ewan ko, sa time deposit or something like that. Teka muna, yun sinasabi dito ni Santiago, yung ganong pagkilos, naku, humihiyaw ho yun sa Diyos, at hindi pwedeng hindi marinig ng Diyos yun. Diringgin ng Diyos yun, at ipagtatanggol niya yung mga dukhang yun. Brothers and sisters, yun mayayaman, lalo na yung mga may kayang nakikinig dito o nanonood dito sa ating palatuntunan, sana ho mapag-isip-isip tayo nito. Tandaan natin, we are just stewards, Tayo mga katiwala lang, pinagkatiwalaan lang ng nasa atin. Alam ho natin yun. Ang yaman ho na nanakaw, nasusunog, nawawala. Talaga. Wala kang kalaban-laban doon. Pagka napakita lang sa iyo, ikaw, tagapangasiwa ka lang yan. Hindi iyan, And please remember, brothers and sisters, magsusulit tayo, sa wakas. Ay, hindi natin dapat kalimutan yun. And so, tandaan ho natin, yung pagsusulit natin ay tungkol sa pinangasiwa sa atin. Hindi yung pinangasiwa sa iba. We will be asked what we were, entrusted with, and we will have to answer for that. Responsibility, ability to respond. Yung mga mayayaman, pinagkatiwalaan sila na malaki. Naku, malaki rin naman ang hihingin sa kanila. Friends and sisters, ganun ho yun. Jesus said that way, Those who have more will be given more, right? But more also will be demanded from them. And so, sana ho dito sa pagbasa natin ito, talagang mapaalalahanan tayo. Bawat isa ho sa atin, meron tayong sariling pananagutan. Pero lalo na yung pinagkatiwalaan ng marami, yung mga mayayaman, Hindi ho enough ang minimum wage. Hindi ho yun ang turo ng eklesiya. Ang turo ng eklesiya, just wage. Just wage. How much is that? What is that? Ay naku, dapat itong pag-usapan yun. Hindi porket, ito ang nasa batas. Something legal doesn't mean that it is moral. Ayan, pinahintulutan yan. Yes. Pero pagka ho pinag-isip-isipan natin ito, naku, yun ho, kayamanan ay para sa lahat. Hindi ho para sa kukunti lamang. Hindi ganon yun. Lalo na kung Kristiyano tayo. Please understand, Kristiyano tayo. Dapat natututunan natin yung mga turo mula sa Biblia, hindi kung sino-sino lang mambabatas o whatever. Meron silang sarili nilang mga interes. Pero yung interes ho natin, dapat ang kalangitan, ang salita ng Diyos ang magdadala sa atin doon.
Sumainyo ang Panginoon. Ang magandang balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Sinabi kay Jesus ni Juan, Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan mo. At pinagbawalan namin sapagkat hindi natin siya kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag ninyo siyang pagbawalan, sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko, ang agad magsasalita ng masama laban sa akin, sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Sinasabi ko sa inyo, sino man magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo'y kay Kristo, ay tiyak na gagantimpalaan. Mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan ng isang malaking gilingang bato sa liig at itapon sa dagat, kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin. Kung ang kamay mo ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng putol ang isang kamay, kaysa may dalawang kamay na mahulog ka sa impyerno, sa apoy na hindi mamatay. Do'y hindi mamatay ang mga uod na kumakain sa kanila, at hindi mamatay ang apoy. Kung ang paa mo ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa mapunta ka sa langit ng putol ang isang paa, kaysa may dalawang paa na mahulog ka sa impyerno. Do'y hindi mamatay ang mga uod na kumakain sa kanila, at hindi mamatay ang apoy. At kung ang mata mo ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo. Mabuti pa ang pumasok sa kaharian ng Diyos ng bulag ang isang mata, kaysa may dalawang mata na mahulog ka sa impyerno. Do'y hindi mamatay ang mga uod na kumakain sa kanila, at hindi mamatay ang apoy. Ito mga kapatid, ang magandang balita ng ating kaligtasan. Mga kapatid, tingnan niyo po, ito yung ating pagbasa mula kay San Marcos, sa chapter 9 po tayo, verse 38. Ano nangyari doon? Umaalingaw yung unang pagbasang narinig natin. Bakit? Kasi si Juan, alagad ni Jesus, disipulo ni Jesus, ay naku, ang sabi niya kay Jesus, Guro, nakakita po kami ng isang tao nagpapalayas ng demonyo sa ngalan ninyo. At pinagbawalan namin siya. Bakit? Hindi natin siya kasamahan. Hindi siya kasama sa grupo natin. You know, brothers and sisters, tingnan niyo yung pag-iisip ni Juan. Very clannish, no? Yung grupo natin. Ano sabi ni Jesus? No, wag mo siya pagbabawalan. Bakit? Kasi hindi na pwedeng gumawa ng kababalaghan sa ngalan ko ang isang tao. Tapos pagkatapos doon, magsasalita ng masama sa akin, laban sa akin, hindi naman pwedeng gawin yun, no? Sabi niya, sa pangalan ko. Nagpapalayas ng demonyo sa pangalan mo. You know? Francis, paano ba yung ginagawa? I mean, ano bang ibig sabihin noon? Mga demonyo sa verse 38, you know? Yung mga demonyo ho, pwede lang palayasin kung mayroon kang magagamit na mas makapangyarihan sa kanila. Ang ibig sabihin nun, yung pangalan ni Jesus, talagang makapangyarihan. You know? Kasi napapalayas yung mga demonyo eh. Driving out demons in your name. In your name ho, tandaan ho natin sa konteksto ho ng mga Hudyo, yung name, kumakatawan ho yun doon sa tao. You know, o doon sa persona na nagtataglay ng ngalang yun. Hindi lang pangalan, kundi yung personalidad na nagtataglay ng pangalang yun. Hindi mga sa Our Father, holy be your name. Hindi lang yung name ang holy, you be holy, be made holy, be hallowed, igalang ng todo-todo. Yun yung ikaw, hindi yung pangalan mo. Yung pangalan kumakatawan doon sa may nagtataglay ng pangalang iyon. Kung kaya itong mga diablong ito, mga demonyong ito napapalayas sa ngalan ni Jesus, dahil kay Jesus ang makatuwid. Sabi ni Jesus, huwag niyong pagbabawalan yun. Siguro hindi niyo alam na, hindi sila kabilang sa atin, pero hindi dapatan tayo. Hindi tayo dapat na napakakitid ng pananaw na tayo lang. You know?
Kasi kung kumikilos sila, kung ginagamit na pangalan ko, ginagalang nila ako, kaya nga nakagagawa sila ng mga kabalaghan, ng mga mighty deeds, abay, hindi naman ako lilibakin ng mga iyon pagkatapos. Brothers and sisters, tinuturo sa atin dito ni Jesus, yung tolerance na binanggit ko rin kanina sa unang pagbasa. Ibig kong sabihin ang Diyos ho ang nangangasiwa ng pagtakbo ng mundong ito. Meron siya mga ginagamit na ibang mga tao, siguro, why not? Hindi lang naman tayong mga Kristiyano, mga Katolikong pwedeng gamitin ng Diyos. Hindi ho. Wala hong dapat makapagsabi na, kami lang ang pwedeng, hindi ho pwede yun. Yun lang mga kabilang sa amin na maliligtas. Hindi pwedeng sabihin yun. Kasi ho, ang Diyos, ang dami-dami niyang kaparaanan para mailigtas tayo. Oo, yung binyag na tinanggap natin, yun ang ordinary means for salvation. Ordinary, Ibig sabihin may extraordinary, no? Kung kaya walang inggitan ho dito, ang dami-daming mga dapat pang gawin para makapanampalataya ang mga tao. Ba tayo mag-aaway-away? Akala mo, mas magaling kami, hindi ho ganun. Gawin ho natin ang dapat natin gawin ng pinakamagaling. Hindi ho natin hambing ang sarili natin sa kanila. And so, let us understand that. Ang sabi ni Jesus dito, for whoever is not against us is for us. Ganun yun, si San Pablo, meron siyang, for example, sinasabi sa sulat niya sa mga taga-Filipos, chapter 1, verse 18. Ang sabi niya, what difference does it make as long as in every way, whether in pretense or in truth, Christ is being proclaimed. Yun ho ang importante, na maipahayag si Kristo, mapalaganap ang kaharian ng Diyos. Yun ho ang importante. Hindi ho kung sino-sino hindi. At pasalamatan ho natin ng Panginoon, ginagamit niya tayong mga Kristiyano, tayong mga Katoliko, sa pagpapalaganap ng kanyang kaharian. Magpasalamat ho tayo doon. Kung may gagamitin pa siyang iba, pasalamatan din natin ng Panginoon. Wala ho inggitan. Verse 41 ho, ang sabi dito anyone who gives you a cup of water to drink because you belong to Christ, amen, I say to you, will surely not lose his reward. Tingnan niyo, brothers and sisters, isang baso ng tubig, Of course, kay St. Matthew, may qualification ho yun sa chapter 10, verse 42 ni Matthew, gives you a cup of cold water, parang ganyan. Bakit nga ba water, kasi ho, if you understand, yung mga nagbabiyahe ho noon, ng mga kapanahunan ni Jesus, wala hong kotse noon, wala hong train, wala hong aeroplano, lakad ho yan, katakot-takot na lakaran yan. And you can imagine, you can get thirsty, Kung kaya nga, yung mag-alay ng isang basong tubig na ganyan, naku, ang laking bagay nun. Lalo na kung ang pinag-aalayan niya at ginagawa niya pag-aalay na yun dahil kay Kristo, kay Kristo. You know what, brothers and sisters, I got a very beautiful story about this. I heard it from the mouth of the person who was concerned. Ito ho yung aking novice master, si Father Jose Luis Carreño. Nasa India ho siya noon. 32 years ho sa India. Nagbabiyahe siya minsan sa isang tren. Ang init ho nun. Noong those years, walang aircon talaga. Sa India ho medyo mainit, as you understand. The point is, kasama niyo doon sa compartment, alam niyo kung sino? Isa hong Brahmin. Yung mga Brahmins ho sa India, they are the high class. How do you say, the high caste. Caste system ho sila doon kasi, yung mga yun hindi nakikisalamuha yung kahit na kanino. Hindi mo pwedeng alukin ng tubig yun, kasi they have they have their own rules. Hindi sila pwedeng uminom mula sa pinag-inuman ng iba, parang ganyan. Anyway, caste system niyo, what can you do? Alam niyo, kitang-kita ni Father Carreño, he was very young then, yung pobre talaga namamawi siya ganyan, uhaw na uhaw, pero he's a Brahmin, not just anyone can help him. Alam niyo kung ano nangyari? Noon huminto yung train and it will stop there for some time. Eto, Father Carreño, alam niyo kung gano'ng ginawa niya? Bumaba ho siya. Pagbalik niya ho, inialay niya doon sa mama, hindi man lang niya kilala yun. Siya, nakasutahan na siya. Kilala mo, hindi siya Indian, pari siya talaga. Alam niyo kung ano inalay niya doon sa taong yun? Buko. Buko.
Yun ang buko pwedeng inumin nila kasi it is water from heaven. Parang ganyan ba, untouched by human hands. Parang ganun. Kung kaya, alam niyo kung anong sabi nung Brahmin kay Father Carreño nun? You are a real Christian. Wow, Kasi ginawa niya ng kabutihan yun. Di man lang niya kilala yun. Pero alam niya nangangailangan. Kung kaya inalay niya yung yun. In the name of Christ, of course, he's a Christian. And this person will recognize that. You are really a Christian. Wow, Ganun ho yun. Sana ho, napakaliit yung mga bagay nitong pwede natin gawin para patunayan natin ang ating pagiging Kristiyano. You don't have to have millions in order to be able to help, Sometimes you can help not just with money, with your time, For example, may mga tao ho talaga na siguro they will appreciate so much na mabisita sila. Bakit? Nasa hospital sila may sakit o kaya nasa bahay sila may sakit. Hindi ho presents ang kailangan. Yung mga handog ba presents? Ang kailangan presence. You're being with them. It can be very beautiful. Yun ang pangako ni Jesus. Ano man maliit na bagay na gawin nyo. Dito ho, tubig ang binanggit niya kasi context nila yun, Pero yung pangangailangan na pwede mo ibigay sa taong nangangailangan, ano man yun, hindi ho sinusukat yung laki. Hindi ho ang sinusukat doon yung pagmamahal with which you give it. You can give a small thing with a lot of love, or you can give a big thing without love, It doesn't make sense pagkakataon. Tapos he starts in verse 42 saying something very, very important. Ano sabi niya dito? Sino mang maging iskandalo sa pinakamaliit kong ito, cause to sin. Yan ang ibig sabihin ng scandal. Scandal ho, by the way, is a small stone. Scandalon in Greek means a small stone. Hindi mo nakita, napatid ka tuloy. Yun ho yung ibig sabihin ng scandal. Kinatitisuran. Parang ganyan. Ang sinabi dito ni Jesus, ay talagang sawimpalad yung taong ganoon na naging sanhi ng pagkakasala ng mga maliit na ito, na nananampalataya sa akin. Mas mabuti pa sa kanya na bitinan siya sa liig ng isang malaking gilingang bato, at itapon sa dagat. Brothers and sisters, ewan ko kung naintindihan natin itong image ring ito. Doon ho ngayon ho, sino sa inyo nakakita ng gilingan? Ewan, Kasi ang ginagamit natin, electric na lang talaga, tatapon mo na doon. Paglabas, giling na giling na Pero nung unang panahon, yung mga gilingan, it's either the hand, how do you say, ang gamit mo, ikaw mismo, ang nagigiling, yung bato ho, lalagay mo yung gigiling mo sa gitna, tapos batong nakapatok, tapos ikaw mag-iikot nun. Or may mga malalaki hong gilingan na mag-iikot nun, mga hayop po. Kunyari, an ass, o kaya yung donkey ganyan, o kaya a mule, malaki kasi yung gilingan yung. Ang sabi dito ni Jesus, yun ang bibitin mo sa liig. Hindi yung hand mill. Hindi ho yung gilingang batong malaking yun. At pagkatapos mo ibitin yun, ang pinakamasama pa nito, tatapon mo siya sa dagat. Brothers and sisters, yun ang mga, sa pag-iisip po ng mga Hudyo, please understand, yung dagat ho, teritoryo yun ng kasamaan, ng masama. Tatandaan niyo ba pagka si Jesus nandun sila sa lawa ng Gennesaret, o Lake of Galilee, di ba, kuminsan nagkakaroon ng unos, para bang bagyong ganyan. Naku, natatakot na yung mga batikang mga mangisda, gigisingin pa yung karpinterong natutulog, si Jesus. Tapos, pahupain ni Jesus yung dagat, yung hangin, etc. Francis, ano ibig sabihin nun? Hindi lang ho pinahupa niya yung tubig, yung dagat na yun, yung hangin. Hindi ho. Ang ibig ho sabihin nun, yung dagat, teritoryo ng masama, ng evil one. Kung kaya nandun siya, he is asserting himself. Talagang nilulupig niya yung kasamaang yun, yung mga diablong yun, talagang pumasok siya doon sa teritoryo yun, at talagang tinalo sila. Kasi sumunod sila humupa yung dagat, nawala yung hangin, kung kaya matiwasay sila makapaglalakbay uli. Ang gusto kong sabihin, yung dagat ho, may ibig sabihin sa mga Hudyo. Hindi ho na naisin ng taong malunod sa dagat. Lalo na may nakabitin pa sa yung gilingan bato. Ay naku, wala kang kaligtas-ligtas dun. Kaya nga ho, sa Bagong Tipan ho, sa last book of the Bible, for example, in the book of Revelation, ano sasabihin doon? Sa bagong kalangitan, in the new heavens, wala na hong dagat. Ibig sabihin, wala nang peligro talaga. Wala nang kasamaan, etc. Yun ang ibig sabihin ng dagat doon, hindi lang dagat. Anyway, Francis, tapos sabi ni Jesus dito, kung ang iyong kamay, ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Sabi niya ganyan.
Mas mabuti naman pumasok ka putulang isang kamay, kaysa dalawang kamay ang nasa iyo, pero nandun ka naman sa Gehenna. Ang pagkakabasa ko ata ho kanina, impyerno. Hindi ho, Gehenna. Ano ba yung Gehenna? Gan Hinnon. The Valley of Hinnon, the Hinnon Valley. Hinnon ho is just outside Jerusalem. It's a valley there. Alam niyo kung anong nangyari doon? Parang Smoky Mountain yon. Doon ho tinatapon yung mga rubbish nila, yung mga basura. Kung kaya nga, laging nag-aapoy, spontaneous combustion, lagi umuusok. Kaya nga tawag doon, Smoky Mountain, no? Kasi laging umuusok, kahit na hindi mo paapoyan, the chemical reactions, talagang mainit ho yun. Talagang, kaya nakikita mo, umuusok eh. You know? At yun ang magiging larawan ng impyerno, ng hell, where there will be fire unquenchable. You know? Ang sabi ni Jesus, mas mabuti pa, iisa lang ang kamay mo, pumasok ka sa kaharian ng Diyos, kaysa dalawang kamay mo, nandun ka naman sa Gehenna, sa impyerno. Kung ang iyong paa naman, o ang iyong mata ay sanahin ang pagkakasala mo, naku, putulin mo, dukitin mo. Mas mabuti ka pang pumasok sa kalangitan, sa kaharian ng Diyos, na, isa lang ang paa, isa lang ang mata, kaysa talaga na mabulid ka sa impyerno na kumpletong-kumpleto ka. Doon ka susunugin magpawalang hanggan. Yung mga uod, hindi mamatay doon. Yung apoy din, hindi mawawala o something. Brothers and sisters, ano sinasabi sa atin dito ni Jesus? Dapat ho, kung gusto natin maging matapat kay Jesus, handa tayong gawin ang dapat nating gawin. By the way, hindi ho ibig sabihin ni Jesus na kung ang kamay mo naging sanhin ng pagnanakaw, putulin mo, ang daming putulang kamay dito pag nagkataon. Hindi ho yun ang ibig sabihin ni Jesus. It's not literal. Please remember, Jesus was a Jew. Jews enjoy exaggeration, hyperboles, and whatnot. Yung nga, hindi ba sabi ni Jesus, ang hirap-hirap pumasok ng mayayaman sa kaharian ng Diyos. Mas mabuti pa, mas madali pa sa isang kamelyo. Nakita na kayo ng camel, kaya na baby camel ho. Ay nako, mas mabuti pa mas madali pa sa isang kamelyo pumasok sa butas ng karayom. Can you imagine? Yung sinulid, hindi ko mapasok sa butas ng karayom, yung pa kayang kamelyo, Anyway, yun ang sabi ni Jesus, exaggeration ho yun. They enjoy exaggeration. Parang, I told you a million times not to exaggerate. Wow, I told you a million times not to exaggerate. The point is, yun sinasabi dito ni Jesus, putulin mo, dukitin mo. Ibig lang ho sabihin nun, dapat maging handa kang gawin, ang dapat mong gawin, para maging matapat ka lang sa Diyos. Brothers and sisters, ang ganda ho nun sa ating buhay, Kung talagang tayo ay nagnanais maging matapat sa Diyos, dapat iwasan ho natin ang anumang, magdadala sa atin sa kasalanan. Sabi nga ni Saint Dominic Savio, ito hong estudyanteng ito ni Don Bosco, just 15 years old when he died, and he's a saint. He's a saint. He's a canonized saint. Saint Dominic Savio, Alam niyo kung anong sabi ni Dominic Savio? Death rather than sin. Yun ang sabi niya, Hindi lang puputulin, dudukitin. Hindi. Mas nanaisin ko pang mamatay kaysa magkasala. Wow, beautiful. Brothers and sisters, ganun ho tayo dapat kung mahal na mahal natin si Jesus. Mas nanaisin natin talagang mawala ng ano paman. Huwag lang mawala si Jesus sa ating buhay. Congratulations! We join the Archdiocese of Manila in thanking God for Bishop Broderick Espabilio, D.D., Auxiliary Bishop of Manila. Father June, paano po ako mapagbibigay kung ako mismo ay salat sa yaman? Daryl, thank you very much for your question. Paano po ba ako makapagbibigay kung ako mismo salat sa yaman? Daryl, sino ba may sabi sa iyo na yaman lang ang kailangan mo ibigay? Please understand, ang dami nating pwedeng ibigay, kung tutusin. Pagbibigay ng ating sarili, for example. Ano sa ating sarili bibigay natin? For example, yung talino mo, yung time mo, yung talent, time, treasure. Yung T3s na yan, talent, time, treasure. Yung treasure, kung wala kang treasure, di pasensya. Yung yaman, pasensya. Hindi lang naman yun ang pwede mo ibigay. Sometimes you just, as I told you in the show,
Kung minsan, ang kailangan ng isang may sakit, hindi naman yung presence. Kasi hindi naman siya makakain. Ang kakain ng mga bantay Siya mismo hindi makakain dahil, ewan ko, hindi pwede Pero, he or she will definitely appreciate your presence, Na napapakita mo sa pagitan ng iyong time. Yung iyong time. Talagang iba yung presensya mo you can really be such a beautiful influence on that person because of your being there, just being there. Sometimes you cannot even speak. I remember, brothers and sisters, sa mga huling panahon ng mommy, I will be there just holding hands with her, just smile. Kasi nagsasalita siya, hindi ko naman maintindihan kung ano sinasabi, and I should be careful not to say yes or no. Baka mamalay, mali yung sagot ko. Ako, magagalit lang siya. And so I will be there just holding hands with her and, enjoying the time somehow. I knew it was not going to be very long that she will be around. That way. I spend my time. Tapos yung talent, naku, kuminsan talagang nandyan lahat ng perang kailangan natin, kailangan walang gagawa, walang mag-volunteer or something like that. Brothers and sisters, marami tayong pwedeng i-share kahit nasalat tayo sa yaman na material. Marami tayong pwedeng i-share yung mga ideya natin, for example, yung mga encouragement natin. Yung ating belonging to a group. Pero paano natin magagawa ito kung wala ka? There are many things that can be done by simple people. Sometimes big people will not think of doing that. But very simple people, they don't mind doing that. Yun nga marami kang may bibigay kahit nasalat ka sa yaman. Father June, kung pantay-pantay po pagmamahal sa atin ng Diyos, bakit may mayaman at may mahirap? Erika, ang ganda-ganda ng tanong mo. Sabi mo, kung pantay-pantay ang pagmamahal ng Diyos, ay ba't may mayaman, may mahirap? Nice, beautiful. Nakita mo ba yung kamay mo? Yung kamay mo, yung mga daliri, tignan mo yung mga daliri, pantay-pantay ba? Pero isa silang kamay, yun nga lahat tayo, mahal tayo ng Diyos. Lahat tayo, mahal tayo ng Diyos. Pantay-pantay ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Mahal niya tayo. Si Jesus namatay para sa lahat. Hindi lang sa mayaman, para sa mahirap. Hindi lang sa marunong, para yung kulang sa karunungan. Hindi lang sa maganda, kundi dun sa hindi masyadong maganda sa paningin ng tao. Lahat tayo magaganda sa harapan ng Diyos kung tutuusin. Anyway, the point is, brothers and sisters, tingnan nyo yun, yung kamay na natin, isang kamay yan, iba ang daliri dyan, hindi magkakapantay ang daliri. Can you imagine kung pantay-pantay ang daliri natin? Naku, ewan ko, paano ka makakahawak ng ang labo, hindi ko ata matitignan yung kamay ko kung pare-pareho ang daliri ko, sana hindi mangyari yun. The point is, the thing is, brothers and sisters, ganun tayo. Mahal tayo ng Diyos. Hindi niya pinagkatiwala sa atin ng pare-pareho yung mga bagay-bagay. Bakit? Alam niya, kung ano mas makabubuti sa atin. Siguro gusto mo na isang kotse, Alam mo, hindi napakarunong ng Diyos pagka binigyan niya ng bawat isa ng kotse. Ako, ang dami siguro bungguan. Grabe, hindi ka pa lumalabas ng garahe mo, nakabunggu ka na. Kasi hindi mo kaya mag-drive, Salamat sa Diyos, hindi ka binibigyan ng isang kotse. Hindi masama yun, tingnan mo. Hindi niya binigay sa iyo. Sa iba, binigay niya. Bakit? Kasi yung ibang yun, maraming gagawin yung para sa Panginoon. Kasi kung marami kang pupuntahan, paglilingkuran mo para sa Panginoon, mas magaling kung may sasakyan ka kaysa maglalakad ka lang, Yun nga, iba-iba yung palakad ng Diyos kung tutusin, pero pantay-pantay yung kanyang pagmamahal sa atin. We are all equal. We are not the same. That's true. That's true. Salamat sa Diyos, meron siyang layunin para sa bawat isa sa atin. Basta tandaan mo, mahal ka ng Diyos, anong man ang binigay niya sa iyo. At yun lang ang susulitin niya sa iyo. You will only be held accountable for what He gave you. Huwag na natin paglasaan yung ibang mga bagay kasi ang laking problema ng pagka-nagkataon. Hindi mo lang alam kung anong nangyayari sa iyo. But anyway, nakakita ka naman ng mayayaman, for example, watak-watak ang pamilya. Talaga kanya-kanya ng lakad. Yung mga mahirap, pinagdadamutan nila yung kukunting pagkain nila. Sama-sama sila doon. Yun nga malaking bagay yun. You cannot buy that with money. Anyway, pantay-pantay ang pagmamahal sa atin ng Diyos. Father June, tanong lang ho, paano kung hindi ako nagmimisa pero matulungin pa rin ako sa kapwa? Makakapasok pa rin ba ako sa kaharian ng Diyos? Amihan, ang ganda-ganda ng pangalan mo. At saka yung tanong mo rin, ang ganda. Sabi niya kasi,
hindi ako palasimba, hindi ako madalas magsimba, pero matulungin ako sa kapwa ko. Papapasukin ba ako ng Diyos sa kanyang kaharian? You bet, you know. Pero teka muna, huwag natin pag-awayin yung pagsisimba at pagtulong sa kapwa, ha? Kung nagsisimba ka, dapat talaga maging matulungin ka sa kapwa mo. At tatandaan niyo ito, pagka matulungin ka sa kapwa mo, hindi tatagal yun. Pagka wala ka sa Diyos, kung hindi ka tutulungan ng Diyos, maisagawa mo pa yun. Kasi you give up sometimes, eh. You know, or you will give up at a certain point. Bakit? Kasi you don't understand anymore. Why? You know? Tinutulungan mo tapos kakalabanin ka. You know? Yun nga eh. Pwede mangyari yun. Pwede mangyari yun. Kung kaya, we got to be very careful about comparing it like that. Walang masama sa pagbibigay, mapagbigay. No, it should be very beautiful. Masama yung hindi nagsisimba. Bakit hindi ka nagsisimba? Siguro hindi ka nagsisimba dahil hindi mo lang alam kung anong misa. That's true. Sometimes we don't manage to catechize our people too well, you know. Pero kung naintindihan mo lang kung ano ibig sabihin ng misa, talagang, you know, hindi mo pakalampasin yung pagkakataon magsimba. Ang importante dito siguro, mas makilala mo panlalo si Jesus. When you come to know Jesus and love Him more, you'll understand what the Mass is all about. It's a privilege to be able to celebrate the Holy Mass, you know. It's a real privilege. So, in terms of friendship, sana kung nakikita mo yung pagiging Kristiyano bilang kaibigan ni Jesus, makikita mo kung gaano kahalaga yung misa. At doon sa misang yon, magmumula yung iyong pagnanais, makatulong talaga at makatulong ng lubusan sa iyong kapwa. Hindi magkatunggali yung dalawang yon, dapat pagsamahin yon. Ang pinakaugat, yung iyong pagiging malapit kay Jesus, the Mass. Tingnan niyo po sa ating mga pagbasang narinig sa ating paghahandang ito sa ika-26 na linggo sa karaniwang panahon sa Eklesiya. Ang dami hong tinuro sa atin, no? Yun hong unang-una sa lahat, yung unang pagbasa. Tinuturuan ho tayo doon na talagang maging tolerant. Yun din ho magiging turo sa atin ng unang bahagi ng Ebanghelyo. Talagang dapat maging malawak yung ating pananaw. Hindi para bang tayo-tayo, kanya-kanya, something like that. Hindi, atin-atin. Hindi. It's wider than that. There's so much to do. Tapos ang sabi ni Moises dun sa dulong yon, sana lahat ng mga tao makatanggap ng espiritu ng pagiging propeta. You know? At maganda ho nun, tayong lahat, mga propeta ho tayo, tagapagsalita tayo. Nagpapasalamat ho si Father June na ginagamit siya sa pagsasalita sa inyo. You know? Yung mga salita ng Diyos, ipinapaabot niya sa inyo, pinapaliwanag sa inyo. Sana ho kayo din maging taga-sambulat nito sa ibang mga taong nakakasalamuhan nyo. Mga magulang, tayo ho, mga kaibigan natin, mga katrabaho natin, kaeskwela natin. You know, sana huwag tayo mangimi, you know, i-share ito. Mga propeta ho tayo. Tapos ho, sa ikalawang pagbasang narinig natin, talaga namang pinapaalalahanan ni Santiago, yung mga mayayaman lalo na, you know, na maging responsable silang tagapangasiwa ng kayamanang pinagkatiwala sa kanilang Panginoon. Responsableng tagapangasiwa. Ibig sabihin, mga tagapangasiwa, hindi ikaw may-ari niyan, you know. Hindi mo madadala sa kabaong mo yan. Ang malas mo pagkadinala mo sa kabaong yan, you know. Anyway, responsable, ibig sabihin, you will have to respond at the end, you know, to God's questioning you for your accounting. You know? Sana ho, talagang mapangasiwaan natin magaling yung ating mga pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Tapos talagang lalo na yung mga trabahadores, yung may mga pinasasahod diyan. Yun hong yung mga may maids, for example, may mga katulong sa bahay. Sana ho, kalingain niyo sila, you know? Talagang, ewan ko kung anong trato nyo sa inyong mga katulong. I don't know. Meron ako mga kaibigan, ang ganda-ganda ng kanilang pakikitungo sa kanilang mga katulong. Hindi ho sila iba. Para silang mga anak, para silang mga kapatid.
Very beautiful, you know. Hindi na kailangan pang magdalawang isip na kung hihingi o hihiling. Ay nako, sila na ho nakakita ng pangailangan nila. It's so beautiful if it's like that. Brothers and sisters, tandaan natin yung paghiyaw ng mga manggagawa dahil sa mga sahod na pinagkait sa kanila, talaga hong dumarating yun sa pandinig ng Panginoon. Wala hong patawaran dyan pagka nagkataon. Tapos doon sa ebanghelyong narinig natin, ayan, sinasabi ni Jesus sa atin, ang hindi kalaban natin, kapanig natin. You know? Kung kaya, walang inggitan dito. Ang daming dapat gawin para sa pagpalaganap pa ng salita ng Diyos. Huwag ho tayo mainggit. The thing is, pinangako sa atin ni Jesus, kahit na maliit na bagay na ginawa para sa Kanya, dahil sa Kanya, hindi mawawalan ng gantimpala. Tapos pinaalala niya sa ating matinding-matindi na anumang magiging sanhi ng pagkakasala, alisin natin sa ating buhay. At higit sa lahat, huwag tayong maging sanhi ng pagkakasala. You know? Yung magkasala ang isang tao, masama na ho yun. Pero yung turuan mo magkasala isang tao, napakasama mo. You know? Hindi ho dapat yun. Hindi ho dapat mangyari yun. Napakatindi ho ng parusang sinabi ni Jesus, mas mabuti pa sa kanyang bitinan ng isang napakabigat na gilingang bato at lunurin sa dagat. Wow! Para sa Hudyo nakikinig doon, talagang terrible yun. Sana din sa atin ho. You know? Intindihin ho natin, dapat mapalapit tayong talaga sa Panginoon at tulungan natin ang lahat mapalapit sa Kanya. Hindi yung maging sanhi tayo ng pagkakasala nila. Gawin ho natin panalangin na mga tutunan natin ito sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Abba, mapagmahal naming Diyos at Ama, salamat po marami sa pagpapaalala niyo sa amin ng napakaganda mga katuruan ninyo sa mga mapagbasang ito. Sana po itulungan niyo kaming maisabuhay ang mga turong ito. Sa tulong ng Espiritu, mas maunawaan pa namin ito at gawin niyo ho kaming tagapagbahagi nito sa iba para ho sa inyong kalwalatian. Tinataos po namin sa inyong lahat ng mga nagsipanood at nagsigay pakinig ng aming palatuntunan ito. Samahan po sila naroon, ano man ang kanilang kalagayan. Sana po ang mga may sakit, lalo na dampian ninyo ng inyong kagalingan. Yung may mga lumbay, may mga pamimigati, yung mga nag-aalinlangan, yung mga nasisira ng loob, talaga hong tulungan ninyo sa magitan din ng mga taong makakasalamuhan nila, magpapalala sa kanila na mahal nyo sila. Abba, tinataas din ho namin sa inyo ang lahat ng tumutulong sa amin para may sagawa ang palatuntunan ito at mga nangnanais pa. Ito po ay aming panalangin kasama ng aming Birhen, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayong masaganang makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ito po ang ating programang Word Made Flesh. Sana po ay naging sanhi ito ng pagpapala sa inyo at sana ay magamit ninyo ito sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Kung ganun ho, sana paabot nyo sa amin ang natutulong nito sa inyo. Matutuwa ho kami, magpapalakas ng aming kalooban to. Yun ho tumutulong din kay Father June at matutuwa ho silang marinig ang resulta sa inyong mga buhay. Nandiyan po yung aming text number, sana po yung email address, makipag-isa ho kayo sa amin. Hanggang sa muli nating pagtatagpo sa ating palatuntunan itong Word Made Flesh. Shalom sa inyong lahat. Shalom. If you had been blessed by this program, please know that God needs your financial help to continue Word Made Flesh TV show in its mission of touching more lives. For your donations, please contact the following numbers. Father June Lingard, SDB at 823-9263 or 823-9220 or 0917-833-0863 or Miss Nitz Castro at 527-3952 or 0917-629-1851 or make your deposits to Word Made Flesh Foundation Incorporated, PPI account number Philippine Pesos 0011165362 or our dollar account 0014151206. I'd like to thank you on behalf of Word Made Flesh Foundation. Shalom. This program is brought to you by God, the Word made flesh. Indeed, God is our sponsor.